Hello everyone! Kwento ko lang sa inyo yung nangyari sa akin sa Pilipinas kanina. Sobrang stress kasi naharang ako dun sa immigration. Muntik pa ako ma-offload. Kompleto naman ako ng documents, may visa, tsaka may OAC, balik manggagawa lang ako dahil nag-ano lang naman ako, bakasyon. Tapos muntik pa ako na yung in-interview pa ako. Tapos dami ko pang pinuntahan kung EMW ba yun dun sa labas. Ang mga OFW may sarili na silang parang immigration. Pagpapasok ka ng immigration, nakalagay OFW, dun ka papasok. Tapos yun, na-hold ako, grabe. Diyos ko, muntik pa ako maiwan ng eroplano. Buti na lang, parang napunta na yata ako sa konsul. Konsul yata yun yung na-interview sa akin. Pagkatapos ko interviewin dun sa isang interview sa immigration, binigyan akong papel, pinapunta ako sa isang kwarto. So hanggang ngayon tensionado pa rin ako. Tapos pagkatapos noon, pinapunta pa ako sa isang kwarto, yung talagang para masinsinang interview. Sus, grabe, Diyos mio. Kasi hindi daw ako naka-verify sa China Embassy. How come na hindi ako, guys, naka-verify sa China Embassy? Meron na akong visa. Paano hindi ako naka-verify? So, guys, kung may na-experience yun na ba to, paano nangyari yun? Sobra talaga. Buti na lang di ako naiwan ng eroplano at nirelease ako. Naka-release ako kasi nung tatlong interview sa akin, pare-pares yung sagot ko. Sabi niya, ba't ka ba umuwi ng Pilipinas? Sabi ko, umuwi ako kasi wala akong trabaho sa China. So, pwede namang di umuwi. Sabi ko nang ganun. Pero, ma'am, kung hindi ako uuwi at wala naman din trabaho, sayang lang din standby ko sa China. Kaya mas okay, nauwi na lang po ako. Tapos pag may trabaho, nasa kababalik. Ganun lang sagot ko. Taon na naman, pangalawa na naman, ganun na naman yung tanong. Bakit ka umuwi ng Pilipinas? Ganyan. Tapos, yun na naman din ang sagot ko. Siyempre, sabi ko, umuwi ako kasi wala akong work. Natapos yung contract ko. Then, waiting pa ako sa panibagong booking. Sabi ko nang ganun. So, since nag-waiting naman ako at walang trabaho, so sabi ko, mas okay na sa Pilipinas na lang ako mag-waiting. Then, pag may work, nasa ako babalik. Ganyan. Mga interview since when sabi niya, kailan pa daw ako nag-a-upload sa ganyan. Sabi ko, 2008, gano'n. Tapos, ang dami niya, hindi daw ako naka-verify sa China Embassy. Sabi ko, paano ako hindi naka-verify, ma'am? Sabi ko, I'm sorry po. Pero paano po kung hindi ko po naiintindihan? Sabi ko na hindi po ako naka-verify. Paano po ako na-issuehan ng visa? Kasi dito ako nagpa-visa. Sabi ko, paano po ako na-issue ng visa kung hindi po ako naka-verify? Sabi ko nang gano'n. Hindi ko po kasi talaga mag-get. Sabi ko, may iwan na pa ako ng eroplano. Sabi ko, paano po kaya ito? Tapos hindi pa talaga ako nire-release. Tapos yun, nirelease na nila ako nung mga malapit na talaga, countdown na. Sinundo na ako nung flight attendant na Mary Jane Garin. Sabi na, ganyan-ganyan. Sabi ko, mom, last na po yun, last call na po. Sabi ko na ganyan. Tapos yun, nung sabi ko last call na po, ma'am, sabi ko, naman po ako, legal po ako doon. Never po akong pumasok na hindi ako legal. Lahat po ng papeles ko, legit po yan. Ayun. Yung nagpa-plug yung kasama siya na parang naimasmasan siguro yung pinakamataas na officer. So, sabi niya sa akin, pinapirma niya ako doon, mahaba yung pinapirma sa akin. So, sabi niya sa akin, sige ngayon palalagpasin kita. Sabi niya na next time dapat yung yung visa mo dapat naka-verify sa China Embassy. Sabi ko na lang, yes po, opo, alam ko po yun. Sabi ko na gano'n, next time po, para hindi ko hassle. Hindi na ako, nag-thank you na lang ako sa kanya. Tapos yun, umalis na ako. Muntik na ako maiwan ng aeroplano. Imagine mo, maiwan ako na aeroplano. Guys, nga pala kung may na-experience kung gano'n, bakit gano'n nangyari sa akin? Bakit napag-initan lang siguro ako or mahigpit yung na nakapwesto sa akin? Sino pong naka-experience ng gano'n, guys? So yun lang po, sinare ko lang po sa inyo yung aking experience about sa pagbalik uli ng China. So, thank you so much. Sinare ko lang po sa inyo, guys. I-share.